At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga si Jujutsu Kaisen Module Full Chapter 21 at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan at dito yan magsisimula sa may kagubatan kung saan nagpa-practice rito itong si Batang Tsurugi. So ito nagkaroon muna ng konting flashback dyan kay Tsurugi habang nakikipagduelo siya dyan kay Maru at ito nga biglang may tumawag kay Tsurugi at sinabi nga rito na pareha silang dalawa na kapag meron nawawala sa kanila ay yun yung nagiging source o nagiging sanhi ng kanilang strength. Pero sabi nga rito nung kumausap kay Tsurugi, pero yung ganong klaseng strength, ano yan, double-edged sword yan, sabi niya ganyan. At labas na nga rito itong matanda. So ito nga sabi niya rito, kung naghahanap ng lakas o ng kapangyarihan itong si Tsurugi, ay dapat wag nang itapon yung mga bagay na dapat hindi naman kailangang mawala sa kanyang buhay. At ito nga tuloy pa nung matanda na meron daw siyang nakababatang kapatid na babae. At ito na excite bigla itong si Tsurugi, sabi niya nga dyan, nakilala niya kung sino tinutukoy na itong matanda, si Grandma Mai, sabi niya ganyan. So yun, so baka si Maki yata itong kumakausap kay Tsurugi, nakatakip kasi itong mga sanga-sanga. But anyways, ang tuloy pa nga nito nung matanda, dahil kay Mai, kaya siya talaga lumakas ng gusto. Pero ang tanong niya rito, kailangan niya ba talagang lumakas? Dahil kahit nga raw nawala siya rito, kahit hindi namatay, ay ang si Mai ay meron daw baka may kung sino na dumating at gumawa ng paraan dati para maayos nga yung mga problema dyan. At eto nga sabi nga dito ng matanda, hanggang ngayon iniisip-isip niya pa rin na sana pinili na lang nila yung future na kung saan kasama nila si Mai ngayon. So ibig sabihin yung future na hindi namatay si Mai, pero eto nga nalulungkot na. Eto si Tsurugi, naiyak na siya, sabay sabi niya nga dyan sa kanyang Grandma, huwag kang umiyak. At eto nga ngayon, back to present na dahil umiiyak rin dito itong si Maru. At eto nga ngayon, babagsak na itong si Tsurugi. Grabe, ang lalim nung cut niya nga rito. At din yan, pak! Bagsak ngayon dyan etong si Tsurugi dyan kay Maru. At eto ngayon, napapatulala etong si Maru, sabi niya nga dyan, bakit ginawa yan ni Tsurugi? At eto nga ngayon, habang hawak-hawak ni Maru etong si Tsurugi, sabi niya nga dyan, kung nag-follow up ng atake etong si Tsurugi, kung ginawa niya yung follow up na strike niya, dapat panalo raw etong si Tsurugi. Pero bakit hindi yan ginawa ni Tsurugi? Bakit binitawan niya yung kanyang espada? At eto nga sagot etong si Tsurugi, sabi niya nga dyan, di niya rin alam. Pero somehow ay naramdaman niya nga raw na malito. At ang tuloy pa nga ni Tsurugi, naramdaman niya rin yung future na kung saan kapag nanalo siya sa gantong paraan ay mali nga raw yan. Pero ito nga, napasigaw na itong si Maru, sabi niya nga dyan na hindi naman pinag-uusapan rito kung ano yung tama at saka yung mali. Di ba ginagawa nga ni Tsurugi yan para kay Yuka? Pero ito sagot ulit itong si Tsurugi, sabi niya nga dyan, hindi niya na talaga alam. At hindi niya raw alam yan kasi bata pa siya, 17 pa lang daw siya, sabi niya ganyan. But ito nga ngayon ay nilapag na ni Maru ito nga si Tsurugi. At ito nga talagang parang naiiyak dito o nadidismaya yung itsura ni Maru habang pinagmamasdan niya itong si Tsurugi. At sabi niya nga rito na talagang hindi niya na nga raw maintindihan kung ano yung nangyayari at ano raw ba talaga yung dapat niyang gawin. At ito tuloy nga ni Maru na dito sa planetang Earth, dito sa bansang Japan, dyan matagal nang naninirahan at nabubuhay sila Tsurugi kasama na yung ibang mga tao. At ngayon, kahit nga raw yung mga cursed spirit dito rin naninirahan, so lahat sila dito nabubuhay sa planetang Earth na to. So kaya nga raw, ano ba yung dapat niyang gawin? Dahil yung kung sino nga raw yung mga nilalang na kung saan meron silang pagmamayari o meron silang pinag-i-stay na lugar, kinukuha sa kanila yung lugar na yun. Tapos sa kabilang banda, meron din mga nilalang na kung saan sa simulat sa pool talaga wala silang pagmamayari, wala silang lugar kung saan mag-i-stay. So ito, naguguluhan itong si Maru, din niya alam kung saang side siya pupunta. Kaya nga ito, iyak na iyak ito si Maru at tuloy niya nga rito ngayon kung sino ba yung matagal na naka-stay sa lugar na yon, sila yung tama at nagmamayari sa lugar na yon. So kung ganun, itong planetang Earth at saka itong buong universe, sino yung nagmamayari niyan? So grabe, universe na pagmamayari ng universe yung pinag-uusapan rito. At ito nga ngayon, nagmumukmuk na itong si Maru, sabi niya nga dito na talagang wala na, hindi niya na talaga maintindihan, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. So iniisip niya yung si Yuka, pati na yung kanyang twin brother na si Cross. So gulong-gulo rito itong si Maru, but then suddenly ay bigla nga may lumabas rito sa harapan niya na isang babae. So secret pa rito kung sino itong babae na to. At then after nga rito sa side ni Maru ay biglang talo naman dito yan, dahil ito nga biglang nagliwanag na nga rito ng pagkalakas-lakas sa area na to. At after nga niyan is biglang talon dito sa parang
parang dragon na nga na to, at ito seemingly para may nabasag nga rito, at ito maya pa parang dumidilat na itong dragon na to. At yung pagkatapos nga niyan, ito nga balik naman dito na kay Dabura. So itong ngiti-ngiti na itong ang alien na nga na to, at maya pa boom, grabe, nagsisili para na yung mga building, at ito nga nagkakrak-krak na itong mga bagay-bagay rito. At ito nga biglang sabi ni Dabura na gagawin niya na ba yung tinatawag na parang barrier na yan. At ito nga ngayon biglang baling ulit siya rito kay Mahoraga. Sabi niya nga dyan na may gantong klaseng technique ba na nag-e-exist dito sa planetang Earth na to. At then after nga niyan is ito nga ngayon ay hiwagaan. Ito si Dabura, sa nangyayari dito kay Mahoraga? So ito parang may vortex na pumapaligid nga rito kay Mahoraga, pero wala nangyayari sa kanya. So kaya nga ito napapatrong si Dabura. Sabi niya nga dyan na nagsisimula na bang mag-adapt itong nilalang na to. Saan daw? Sa kanyang cursed energy ba? At ito ngayon sabi ni Dabura, hindi. Sa kanyang existence mismo. Sa existence mismo nito ni Dabura nag-a-adapt itong si Mahoraga. So kaya nga ito ay biglang sabi ni Dabura, parang ito yung unang pagkakataon na kung saan gusto niya makipagpalitan ng salita sa kung sino man na mas tahimik pa sa kanya. At then ito nga ngayon biglang labas niya na itong kanyang domain expansion. Grabe, ang lupit ng domain expansion nito ni Dabura. Ito nga yan, Another World of the Unseen and the Manifest Reverse Crossing. At then pagkatapos nga niyan is biglang talo naman dito sa side ni Yuji, dahil ito nga namamangha rito itong si Yuji dahil nakita niya na nga for the first time itong nilalang na nga ito na parang dragon. Sabi niya nga dyan, ito ba yung tinatawag nila na Kailan? At ito ngayon sabi nga ni Maru, so ibig sabihin alam mo pala yung patungkol dito. So ito sabi ni Yuji, narinig niya raw, alam niya yan dahil sinabi sa kanya ni Todo yung general outline, o ibig sabihin yung general info patungkol dyan. So ito ngayon sabi ni Maru, Todo, so nahiwagaan siya. So kaya ito sabi ni Yuji, si Todo yung nakakatawang lalaki na kung saan instead of kamay, musical instrument yung nasa kanya, kasi nga diba putol na yung kamay ni Todo. At ito nga ngayon sabi nga ni Maru na itong nilalang na to, ito yung pinakamatagal na nabubuhay na Kailan. Kaya ito rin yung matagal nang nire-rever, yung matagal nang ina-admire o nire-respeto ng mga nilalang ng Rumel people yung nakasakay dun sa kanilang ship. So ito sabi ni Yuji, mukha nga talagang cursed spirit itong nilalang na to. So ngayon tanong ni Yuji, bakit daw siya dinala rito? So ito ngayon sagot si Maru, sabi niya nga dyan, dahil yung kanyang technique ay na-determined na ito si Yuji suitable siya. So kaya nga ito biglang tanong si Yuji, sabi niya nga dyan na anong suitable yung sinasabi nito ni Maru. At ito nga paliwanag din si Maru, sabi niya nga dyan yung cursed energy na tinataglay ng lolo nila Tsurugi, at pati na rin yung cursed energy na tinataglay nito ng Muru, na kung saan yan ngayon nagkocontrol sa kanilang sasakyan. Kapag pinagsama yung dalawa na yan, pati na yung technique nito ni Maru, ay gusto niya rin magsimula ng harmony sa pagitan ng mga Earthlings at saka ng mga Simurian people. Pero ganun pa man rin ay hindi raw yan matuloy, hindi yan magawa ni Maru kung sa authority niya lang. Kaya kailangan niya nga raw itong si Yuji para itong si Yuji yung humusga sa sinasabi niyang harmony at maging witness o yung maging saksi para nga sa gagawin nilang harmony na to bilang representative ng planet Earth. At ito nga ngayon biglang sabi nga rito ni Yuji na anong ibig sabihin ng harmony na sinasabi na ito ni Maru. At sagot si Maru, sabi niya nga dyan na gusto niyang lumikha ng mundo na kung saan wala nang mga cursed spirit. At ito nga ngayon biglang may dudukot dito ito si Yuji, sabay bigla na nilabas itong parang notebook na to. At sabi niya nga dyan na itong sinasabi ni Maru na gusto niyang likahin, ayan din yung pangarap nung kanyang kuya o nung kanyang brother na hindi nga raw natupad. At ito nga ngayon biglang sinabi nga ni Yuji, sige gawin natin yan. At ito ngayon inabot na ako, kinuha na ni Maru itong parang pocket notebook na nga ito na binigay ni Yuji. So itong ngiti-ngiti lang si Maru, sabay maya sabi niya nga rito na meron pang isa na pinili ng kanyang technique na susi para sa harmony na gustong gawin nito ni Maru. At ito nga raw imit nila yung sinasabi niya na yan. At ito ngayon bigla nang hinawi ni Maru itong kortina. Sabay sabi niya nga dyan kay Yuji na itong papasukin nilang lugar ay parang crossroad yan ng mga kaluluwa ng mga tao na nakatira sa Earth, at yung imimit nila ay parang dito naninirahan. At ito nga ngayon pasok sila Yuji sa loob, at ito natawa si Yuji dahil may sumalubong nga sa kanila dyan. At sabi nga yun ni Yuji, aba familiar yung mukha na yan. At ito nga labas ngayon dito itong si Mahito.
So tatawa-tawa lang rito ito si Mahito at sabi niya nga rito kay Yuji na late talaga itong si Yuji, tagal niyan dumating kasi kung hindi raw mamamatay una itong si Yuji, hindi rin daw siya mamamatay, sabi niyang ganyan. So dito stretching itong si Mahito, sabi niya nga dyan, ang tagal nga dumating nito ni Yuji, pero paano daw ba namatay itong si Yuji, sabi niya ganyan. So casual lang itong si Mahito, batin mamaya-maya pa ay napadilat dito itong si Mahito, sabay sabi niya, teka lang, hindi ka papatay, sabi niya ganyan kay Yuji. At eto nga ngayon, sagot si Yuji, sabi na nga dyan na hindi pa nga siya patay, pinatawag lang siya rito, sabi niya ganyan. So ito talaga ng dilat, ang laki itong mga mata ni Mahito. At after nga niyan is dito napaupo itong si Mahito, talagang ang laki ng takot niya rito kay Yuji. At ayun, naguguluhan dito yung tsura ni Maru, hindi maintindihan At pagkatapos nga niya na eto nga salita na si Maru, sabi niya nga rito, sige magsimula na tayo. At eto nga yung tsura ni Mahito, di maintindihan. At ito nga sabi nung narrator natin, the goal is harmony of the world. At then after nga niya is yan guys, so hanggang dito lang ito si chapter 21 natin para dito kay Modulo. At so ayan, ang epic ng pagkikita nito ni Yuji sa kanga ni Mahito. Takot na takot Ang si Mahito dyan kay Yuji, kala niya patay na ayun si Yuji. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panood nga rito kay chapter 21 ni Modulo natin. At ayan, kung natripan niyo pala itong video natin, huwag niyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so ulit maraming salamat sa walang sayang pag-support sa channel natin guys. So ayan, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.